Oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At sa puntong ito ng ating balitaan, bago tayo dumako sa iba pang malalaking balita ngayong araw ng Miyerkules, kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Edicio de la Torre. Siya ho ang presidente ng Philippine Rural Reconstruction Movement at pag-uusapan natin ang ilang mga paksa, lalo na yung tungkol ho sa mga hakbang at aktibidad pagtulong doon sa mga kababayan natin na nandyan sa bahagi po ng West Philippine Sea. Ito ang ating magiging pag-uusap. At by the way, si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Ginoong De La Torre, pinangunahan nila dati itong gift-giving activities dyan sa West Philippine Sea. Posible bang ito'y maulit ngayong halos hindi na ho iniiwanan ng mga Chinese vessel yung West Philippine Sea at nasa territorial sea na rin yung ilan pa sa kanilang mga vessel? Ano ho ang inyong nakikita dito, Ginong De La Torre? Time was ano no, 2 years ago na yun no, December no. Pero last year naman nagkaroon kaming second mission pero hindi sa Palawan kundi sa Bajo de Masinloc no, which was also quite successful although hinarang rin kami ng Chinese vessels pero nakalusot pa rin. Kaya ganun nga sabi niya, oh, mayroon pa bang susunod? May pinag-usapan na kami, nagkonsulta na kami, hindi lang sa isa't isa. Ah, Generally, hindi pa lang fix yung every detail. Papalipasin lang ang eleksyon. Pero in the first half of this year, magkakaroon ng third mission na sa West Philippine Sea. Kasi nga dapat kahit sabi, civilian tayo, wala naman tayong military. So magkakaroon ng third initiative at nag-iisip yung mga kasamahan namin, sabi, wag lang tayo, magtanong nga tayo, baka may gustong sumali na galing sa claimant nations. May claim rin ng Indonesia, may claim ang Malaysia, may claim ang Vietnam, ganun. So nag-uusap kami sa mga asosasyon ng mga mangingisda doon. Kinakausap rin namin yung ibang mga parang equivalent ng NGO or even some of the more parang contact namin sa mga governments nila. No. Very interesting sapagkat ito ho ay dati nang isinagawa, ngunit talaga namang hinaharang ng mga Chinese, ano, pero tuloy pa rin yun ho ang pamimigay ng tulong doon ho sa mga kababayan natin. Sa kasalukuyan, anong estado ho ng inyong preparasyon, if ever na meron, at meron ba kayong mga karagdagang plano? Ibig sabihin, may mga adjustment or mga idaragdag doon po sa inyong mga aktibidad, Ginoong De La Torre? Ang naiisip natin ngayon, kasi nga, kuminsan pag kami gumagawa ng mga mission, yung iba sabi, ano ba kayo? Baka ano kayo na lalong na ini-intensify nyo ang tension diyan. O palaway ba kayo? Ay, gusto naman natin ay peaceful resolution. Kasi nga kasabi namin, hindi namin iniiwan sa gobyerno ang pag-resolve nito, kundi tayong mga civilian citizens mag-assert rin. So, we want peace. Kaya may mga nag-suggest, gawin nating very explicit yung focus na a message na we are asserting our rights pero peacefully. And we do not want armed conflict tulad ng ginagawa ng China nag-escalate, no? So, ganun ang plano. Nakausap na namin ng halos lahat na sumali noon. And mahalagang nagawa rin namin, like anything, bagamat independent initiative ito ng citizens like before, we also sought parang hindi naman clearance because it's our right, but also parang, ano ba yun, hindi naman permission, kundi yung payagan. Huwag kaming pigilan ng government at military authorities. Although lagi sinasabi sa amin, ay nako Ed, kahit na alam naming independent kayo, hindi naman talaga sa amin ang galing yan. Pero tanggapin na nyo na from the Chinese authorities point of view, wala namang independent citizen initiative sa kanila. So akala nila yung ginagawa nyo ay pakulunan naman ng gobyerno, sumasa
Magiging malaking factor kaya ang West Philippine Sea issue sa 2025 elections? Well, siyempre ano naman yan, iba-ibang level yan. Kasi unang-una, we are not naman at war with China, so we maintain diplomatic relations. So yung may diplomatic channels naman na nagagamit, hindi lang lahat ay puro public at high profile. May mga ano na yan, exchange of notes, negotiations, ganyan. In the meantime, may mga negotiation na bayaan naman ninyo yung aming yung aming mga fisher folk na makapangisda doon. Kaya sabi niya, checkin mo nga kasi nag-agree sila, baka naman hindi na sinusunod. No? So I think those things are happening. Pero in these past years, ang nangyari kasi yung the actuations of China, hindi lamang driven yun ng ating ginagawa eh. Na they're looking at the international stage kaya tinitingnan nila anong signals nila sa US na ngayon ay nagiging more active rito dahil upon request rin naman ng Pilipinas at pagtingin nila sa ibang mga bansa na they're also looking at nangyayari because hindi lang tayo, baka mamaya sila rin damay. Kaya we think maliban sa bilateral usapin ng China-Philippines on this issue, kaya nga nagsusolicit tayo ng discussion and possible support at solidarity sa other ASEAN countries na may rin naapektuhan ng direksyon ng kilos ng China. Pinapanindigan ng Pilipinas ang pagprotekta sa West Philippine Sea habang patuloy namang nagdagdag ng barko ang China, which nagresulta naman sa mga naiipit na mga fisher folk in between. Any win-win solution po na pwede niyong isuggest para dito? It will definitely have an effect, no? Kasi kitang-kita na it's really perceived as an important issue. Kaya siguro mas may epekto yan sa national elections, sa mga tatakbong senador. In fact, may iba nga, alam natin, hindi galing sa amin yun. Kanya-kanya ng style yan na gusto ngang yung iba i-frame yung labanan na ikaw ba'y pro-Philippines or pro-China. Hindi naman ganun kasimple, pero kung minsan yung iba nire-review sa ganun. And of course, in some areas na local, nagiging issue na rin yan. Kasi nga, pag hinaharas ang mga fisher folk sa ating local communities at ang local government o kandidato ay hindi tumitindig, sabihin na ba, ano ba kayo? Para bagang hindi mas pinapanigan pa yung malaking bansa dahil baka kayo nabibigyan ng pabor versus yung sarili yung constituency. Will it be super top? Ewan ko. Sabi ko nga, we will be happy enough if it's among the top 5. No? I don't think it will be the top 1 or top 2. Kung top 3 ako, super na yun. So, but at least, as of now, no, the last survey na medyo mataas. Now, depende na ngayon. Depende rin. Hindi ko alam kung paano mag-isip itong China. Kung minsan, pag sila naging aggressive, nagkaroon na naman ng dramatic, magre-react ang mga Pilipino kasi kinakawawa tayo. Parang ganun. So, kaya nga, we're trying to balance carefully na on the one hand, we will assert, but lagi sinasabi natin, hindi kami naghahanap ng away. Pinapagtanggol lang namin ang aming karapatan na hindi naman kami nag-isip niyan, ni-recognize na yan ng United Nations. Okay. With that, maraming salamat po, Ginoong Edicio de la Torre. Siguro makiki-update kami sa mga susunod na pagkakataon, lalo na kung matutuloy na yung inyong panibagong misyon dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang presidente ng Philippine Rural Reconstruction Movement, si Ginoong Edicio de la Torre, hinggil ho dyan sa kanilang mga aktibidad. Ito ho yung gift giving doon sa mga nandyan sa West Philippine Sea, kabilang na ho yung mga mangingisda, mga residente ho dyan sa naturang bahagi ng karagatan na saklaw naman ng ating teritoryo at dinadalaw nila magkaminsan dyan ho sa naturang parte ng karagatan.